Kaya makikita natin, ang bungang hinahanap sa atin, yung kabanalan, yung resulta ng aral. Kasi yung aral ay banal yung utos banal, matuwid, mabuti. Sabi sa Roma 7:12. So, ang resulta ng aral na kautusan ng Diyos ay kabanalan. Ang ibubunga natin kabanalan. At dahil dun sa kabanalan na yon, kapatid na Daniel, doon nahihikayat yung mga tao. Kaya, ang kahulugan ng pag-anib ng mga tao sa iglesia sa ating panahon ay napakaganda ng kahulugan. Merong Kristo na kinakakabitan natin. Malibang nakakabit tayo sa puno na si Kristo, hindi tayo magbubunga. At pag nagbubunga tayo, lilinisin tayo ng salita para lalo tayong magbunga. Pakatapos, dahil kung hindi nakakabit dun sa Kristong puno, hindi tayo makakapagbunga. Ang nakakabit, nililinis para lalo pang magbunga. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. So, ang kahulugan, ang ating samahan ngayon, nakakabit kay Kristo. Kaya nakakapagbunga. Ang bunga na naibubunga ay ang kabanalan, ang kabutihang asal, ang timtimang pag-uugali, ang magandang pakikisama. Yun ang kabanalang na ibubunga sa atin ng pagkakabit natin kay Kristo. At dahil dun sa kabanalang yaon, nahihikayat natin yung mga taong kahit na hindi mga banal, mga taong walang pagkakilala sa Diyos, nabubuksan ng isip na nahihikayat. Ang katunayan niyan, kapatid na Daniel, yung 7:14 ng unang Korinto. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nangagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayoy mga banal. Tinan mo ako, hindi nagkaduktong-duktong dyan, no? Ang lalaking hindi sumasampalataya, nagiging banal. Bakit? Sa pamamagitan ng asawa niyang banal, na nagbabanal. Gayon din yung babaeng hindi sumasampalataya, nagiging banal sa pamamagitan ng asawa niya na sumasampalataya, na banal, di ba? Sa ibang paraan, ang inyong mga anak nagkakaroon ng kapintasan. Kung hindi ganito, yung ibang paraan, ibig sabihin, hindi ganito, kung hindi ka magbabanal, magkakaroon ng kapintasan ng mga anak mo. Pero, ngayon mga banal, o di, buong pamilya ay nababanal dahil sa pagsunod sa aral. Yung babae hindi sumasampalataya, nahikayat nung sumasampalatayang lalaki na nagbabanal na nakadikit sa punong Kristo. Ganon din yung babae, nahikayat niya yung lalaki. At yung magulang, nahikayat niya yung anak niya. Pati anak naging banal. Di ba ganon, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. Ito po pala dugtong-dugtong. Kumbaga, meron pong mga byproducts na inilalabas. Yung isang sanga na nakakabit po doon sa puno na yun ang ating Panginoong Jesucristo, nagbubunga po yun, na ang bunga po ay ang kabanalan. At yung kabanalan naman ay may byproduct naman na ito naman yung makahikayat naman po noong mga sasampalataya. Nagkakadugtong-dugtong po lahat ito para po makarating doon sa isang konklusyon na yung iglesia, yung tunay na iglesia, sinasamahan po ng ating Panginoong Jesucristo. Na yun ang kahulugan kapag ka ito po ay nagbubunga, kapatid na Eli, o nakakahikayat ng mga taong umaanib sa loob ng tunay na iglesia. At yan ang nangyayari ngayon sa pagsasama-samang ito. Napapansin natin na nito lang nakaraang buwan ay mayroong ilang daang kapatid ang naanib sa pagtutulong-tulong ng lahat. Sa pangangaral natin, sa pagtutulong-tulong ng mga kapatid, tulong ng mga kapatid, tulong ng mga kasamang manggagawa, ng mga MIC, parang isang concerted effort in a process. Sabi mo nga, nagkakaroon ng mga byproducts na nakakabit ka kay Kristo, ang resulta nun, magbubunga ka. At ang ibubunga mo, kabanalan.
yung ibinungang kabanalan sa buhay natin, nagbubunga naman uli yun. Nakakahikayat yun ng kaluluwang magbabalik loob sa Diyos. Sa pamamagitan nito, naaanib ang mga tao sa iglesia to arrive to a particular conclusion, sa isang konklusyon na ang samahang ito may Kristo, nakakabit kay Kristo. Sapagkat kung hiwalay tayo kay Kristo, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawang na magbunga. Alin yung hindi natin magagawang magbunga? Yung magmabuhay sa kabanalan. Di ba ganun yun?